Showbiz fanatics, another good news, closed door meeting nagaganap na between ABS-CBN and GMA executives dahil dito. Ano nga ba ang plano? Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko po munang magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers at ang lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Thank you so much! So ngayong araw i-congratulate muna natin si Miss Catherine Bernardo dahil meron na naman siyang panibagong produkto na ini-endorso. Grabe ang isang Miss Catherine, ano? At ganun din naman si Miss Catherine po ay tinaguri ang Best Actress in a Leading Role, A Very Good Girl sa 2024 Asian Award. Tapos si Mr. Alden Richards naman ay tinaguri ang World Class yung kanilang pulang araw dahil napapanood po sila international sa Venice TV Award. Ayan, yun yung mga achievements na meron po ang Katden ngayon, no? Kumbaga parang hindi lang po si Miss Catherine Bernardo ang nag-excel, pati po si Alden Richards. Grabe po yung ingay ng kanilang mga pangalan sa social media. Matatandaan din natin nang ilabas ang teaser, in just 6 hours, meron na po silang or nag-garner sila ng 2.9 millions. 6 hours, and then after 24 hours, meron na po silang 16 million views. At the same time, as of this moment, is meron na po silang 25 to 30 million views sa lahat ng pinagsama-samang platform. Pero, syempre, isa rin sa pinaka-good news, no? Estimated po ito, nasa 1.4 billion na po ang sales. This is gonna be an estimated pa lang, wala pa talaga yung exact numbers. Kasabay nito, nag-trending din yung kanilang Maybe This Time na sayaw. Grabe po, ngayon po popular po itong Maybe This Time dito po sa Facebook. Lahat po ata ng mga content creator pinost yan. Di ko na lang pinost kasi parang pare-pares na kami ng mga videos, baka magalit na si Meta. So dito ko na lang in-upload sa YouTube, pero medyo minute natin yung music, ano, kasi bawal. So sa nakikita po talaga natin na sobrang lakas, ano, kaya dahil po dyan meron pong mga nakarating na balita, pagkatapos po iparamdam ang pagyanig at paglakas, no, at pagpapakita ng kalakasan ng Katden. Aba, nagkakagulo na po yung mga executives dahil kabi-kabilaan po ang mga offer dito po sa Katden, kasi nakita ng mga directors and producers kung gaano po kamahal ng tao si Catherine at si Alden Richards. Kumbaga parang isang prutas na hinog na po sila, and tamang-tama sa panahon kung paano po nila sinundan yung kanilang movie na Hello Love Again. At base po sa mga reports, yun nga, nagkakaroon na po ng pagmi-meeting dahil tila meron po silang pinaplano, magandang plano para kay Catherine at Alden Richards matapos pong makita nila yung effect, yung domino effect, no? Parang talagang lahat ng tao excited po sa panonood ng movie, sa mga inilalabas ng Katden. Grabe, diba? Kasi konting clips lang nagte-trending, konting video lang nilang together nagte-trending, yung mga BTS nila nagte-trending. Kaya po talagang hindi po makontain ng mga executives ng bawat network yung kanilang kasiyahan na makita po talaga na bumebenta at talagang mahal na mahal ng tao si Catherine at si Alden Richards. So dahil dyan, aasahan po natin na hindi po ito ang huli nila pong mga proyekto together. Mas marami pa tayong aasahan dahil ang mga producers at ang mga directors ay nag-o-offer na po dito po sa dalawang ito. Tapos mas marami pa silang, may mga brands din po na nag-o-offer sa kanila na commercials na pagsasamahan nila. Yun yung very exciting na part. Yung exciting part doon, hindi lang yung mga brands dahil madadagdagan na naman yung yaman nila. But of course, ang exciting doon, yung magkasama sila, diba, na ginagawa yung mga bagay na yun. Na talaga nagpapasaya sa lahat ng mga manonood. Kasi yun yung nagpapa-excite talaga eh. Yung mas lumalalim yung kanilang relasyon kapag lagi silang magkasama, magkausap, at yung communication nila hindi napuputol. Doon po talagang nagle-level up at nararamdaman talaga natin na meron na talagang something between them. Yun yung pinaka-exciting part, diba? Kaya mahal na mahal sila ng tao. At nakikita mo na yung genuine heart nilang dalawa, yung sincerity, na parang hindi nila kailangan na magpaka-showbiz para lang po sila itangkilikin ng tao. Pinapakita lang nila yung natural nila. So, kaabang-abang talaga. So, abang-abang lang tayo sa mga updates kung ano pa ang ilalabas ng Katden. And for that, dahil love ko kayo, ibang klase kayo sumuporta, narito naman ang inyong mga komento, magbabasa tayo at magre-react. Sabi po ng isang viewer natin, si Ma'am Daisy Empleo, "Good evening, Miss Dars, at thank you so much. Update, Joy is gone and Marie is here." Ang name niya kasi Joy Marie na napunta siya sa Canada for a change, kaya Marina. Kasi siguro gusto niya diba maalala yung hirap na dinanas niya sa Hong Kong, ganun siguro. Binalikan niya si Ethan sa Hong Kong, tapos bumalik ng Canada na baka di sila magkabalikan, tapos di matis ni Ethan sinundan sa Canada. Sorry po, Ewan po, basta wish ko ma-double na triple yung HLG, kalaban niya mismo ang HLG. Malaki ang chance ng biggest movie in the Philippine history. Pinakaunang nabenta ng mga tickets 2 months before bago ipalabas at minuto lang. Dami sales, first time in history, Katden yan eh. Thanks, Miss Dars. Good sa atin lahat yan. At atin mga bashers, manood din ng mga yon. You will see, tas sasabihin ay ang ganda ng movie. Ayun, totoo yun. Siyempre po yung mga bashers na yan, hindi rin yan magpapahuli. Manonood din yan ng movie ng Katden kasi ano, hahanap sila ng kapintasan dyan eh. Ganyan ang basher. Pero ayaan natin sila, magparami sila, bahala sila. Diba? Ang importante, sinusuportahan natin si Catherine at si Alden Richards sa lahat ng kanilang mga ginagawa. Kasi alam natin na may purpose sila eh.
Si Catherine may mga sekreto siyang pinag-aaral. Ganon din si Alden Richards, diba? Sa bawat proyekto na ginagawa niya, naghahanap siya ng scholar niya na pwede niyang pag-aralin. Ganon yung kanyang sabi niya nga ang goal niya is to pay it forward. Hindi mo man mabayaran yung utang na loob na ginawa ni Mr. Alden Richards sa'yo, is tinuturo niya doon na gawin niya yung kabutihan na yun sa iba. Galing, diba? And of course, sabi ni RJ Med, hello mga Katden fandom, Ma'am Darreds, through your channel, my point of view, maybe Joy is gone simply because Min is living her dream now in Canada. Since her family off to stay in the Philippines, while Joy Ma'am stayed in Hong Kong with her new fam, it was Joy who said that she'd love to have self-love first. Meaning, since she's a new person in Canada under Marie as her new name, that was the time when she said that Joy is gone. What remained in them is their love for each other, as Ethan and Joy. Sabi nga ni Kati, pwedeng mabago yung panahon, situation, environment from Hong Kong to Canada, but their core remain where true love grows. So excited to watch this HLA with loved ones. Katden, continue to be kind to other fandom. Pinagpala ang mabubuti. Katden forever. Let's spread kindness, loving heart is a kind heart. Ayun. Ito naman yung kanyang komento patungkol sa bagay na to. And talagang ang daming tumatakbo sa isipan ay utak ng lahat ng mga nakapanood ng teaser. Kaya nga kailangan manood kayo in the first day kasi mahuhuli kayo sa kwentuhan. Sabi ni Ma'am si Elena Galgo, bakit ganong marami inggit nagagalit mga basya sa Katden, samantalang ang bait ng Katden tahimik lang at mapagkumbaba, kaya sila lalong pinagpapala. Yung left and right na bumabati ko sa Katden, tumahimik kayo, huwag kayo masyadong stress, baka kayo makarma at magkasakit ng cancer. Sorry guys, true po yan. Sabi ni Ma'am si Cora Weather, could be na dumating sila sa US kasi ibang mga OFW pagdating sa US sa papalitan ng pangalan. Alam mo, may nagsabi sa akin na ganun nga, hindi lang dalawang country yung kanilang pinagaganapan ng movie, parang matatapos yung movie sa isang lugar. Parang ganun yun may nagsabi sa akin yan. Gusto niya sabihin ko kung sino. Ganun po, parang ganun yung pinaka nilalaman ng story. Pero syempre, mas maganda talaga yan na mapanood natin ng sabay-sabay. Ayun. And of course, sabi ni Ma'am si Elisa Reyes, hi Miss Dars, na pinanood ko po lagi ang mga upload ninyo at sinusubaybayan kita lagi. Paano kaya ako makapanood? Nandito ako sa Milan, Italy. Fans sila ako. I love Katden very much. Nang 70 na ako pero gustong gusto ko sila. Ayun. Ma'am, wala po bang cinema dyan na mag-open for Hello Love Again? So pwede nyo po yan i-check online. And then next po, i-check po natin para po sa inyo, at least para makapanood kayo. And sabi ni Ma'am si Jocelyn, Katden, we love you, fans talaga ako sa inyo forever. Ayan, ito naman po yung kanyang komento patungkol dito. And talagang po sila kamahal-mahal talaga silang dalawa And of course, sabi ni Ma'am si Melina Tamisin, it doesn't mean Joy is gone. She's using her true name, especially if she's working in the hospital. Cause she's nurse, so her ID must be her true name. Ayan, ito naman yung kanyang point of view with regards to this. Kasi talagang ang laki po ng effect nung sinabi po ni Joy that Marina yung pangalan na because Joy is gone. Yun po yung nag-trending. Talagang ang daming mga nag-isip, ang daming parang hindi ata mga nakatulog dahil po dun sa statement ni Joy. But syempre, sabay-sabay nating panoorin yan. Sabi ni Ma'am si Lisel Dorias, Joy Marie po kasi name niya talaga dyan sa HLG. And of course, sabi ni Master Renato, Miss Darreds, nag-tweet ako about dun sa order copy ni Marie. Tall hat Americano. Sabi ko, meron kilala tall hat may lahi Amerikano. Batukan ba naman ako kasi kanina pa itong iyak ng iyak sa teaser. Bakit daw nawawala si Joy? Ayun. So, ito naman po yung kanyang komento ni Mr. Renato Sayan patungkol dito. Siguro ang kausap niya dito yung kanyang And sabi ni Miss Heidi Yap, Joy, as DH in Hong Kong can be more, kaya Marina siya sa Canada. Ayun. Ito naman yung kanyang simple analysis patungkol po dun sa teaser na inilabas. Iba-iba yung mga naging analysis ng mga viewers patungkol po dun sa Joy is gone. Another, sabi pa ni Miss Virgie Pampos, hi Ma'am Dars, thanks for update. Naku, trending na. Ang dami ng views. Naku Ma'am Dars, tiyak na 100% magandang HLA. Tiyak na iyakan to. Kung si Joy is gone, kasi karamihan po buhay ng OFW, especially sa Hong Kong, ay namamahay dahil sa stress, hardworking, tapos walang sapat na pagkain. Nagtitipid sa ibang kabayanan natin sa Hong Kong para may padala sa pamilya niya sa Pilipinas. Kaya I'm sure 100% maganda tong movie. HLA, may iyakan yan. True naman. Yun po yung asa natin kasi dun po sa description ng HLA, ang nakalagay po is not romantic comedy but a drama. Pero wala naman nakalagay na heavy, basta drama lang siya. So, antay natin yan. So, that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Darreds TV. God bless everyone!